Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Mabilis, simbilis ng kidlat na umaksyon ang Office of the Ombudsman laban sa kasong graft na isinampa ng DILG laban kay Bamban Mayor Alice Guo, at ito po'y sinuspindi kaagad ng 6 na buwan habang gumugulong pa ang investigasyon kaugnay sa pagkakasangkot nito sa mga puguan o sa illegal pogo operations. Bukod po kay Mayor Alice Guo, kasama sa sinuspindi ang Business Permit and Licensing Officer na si Edwin Ocampo at ang Municipal Legal Officer na si Aden Sigua. Tinanggap naman ng alkalde ang suspension order laban sa kanya, ngunit pinanindigan nito na inosente siya at hindi sangkot sa operasyon ng puguan sa kanyang bayan. Habang desidido si Mayor na linisin ang kanyang pangalan, pinag-aaralan naman ng Office of the Solicitor General ang tuluyang pagpapatalsik sa alkalde. Habang plano naman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na kasuhan ito ng tax evasion. When it rains, it flies. Isyu ng bayan. Dos. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hahataw ng husto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Teka, bakit gumaganon? One more chime. Yun! May pumasok, ano? Hi. Maganda morning. Lamig. Lamig din eh. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Humahabol si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday. Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kabatid, kabarkada, mga kapitbahay? Wala tayong bagyo, walang ang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero itong mga nararanasan nating mga bigla-biglang mga pagulan, pagkulog at pagkidlat, lalo na po sa dakong hapon at gabi, ay dala na lang yan dahil sa ngayon ay tayo ay nasa panahon na ng tagulan. Ayan. Ay biyaya yan. May mga oras pa rin na ubod pa rin ng init. Di ba? Kahit dito tayo sa Metro Manila, ang init pa rin, ang alinsangan pa rin, kaya't yung paminsan-minsang pagbuhos ng ulan, biyaya yan. Biyaya yan para sa ating mga halaman, sa ating mga garden, ayan. At biyaya na rin yan sa ating mga dam. Sana nga inasushoot ang tubig na yan sa mga dam. Pero ang biyaya dyan sa Bamban, Tarlac ay
mukhang numinipes, ha? Lalo na sa kanilang mga public officials. So ang uupo ngayon doon na Mother ay yung Vice Mayor. Hindi pala siya kasama sa nasuspinde, ano? Hindi kasama si Vice Mayor. Ano ba ala ng Vice Mayor? Ha? Vice Mayor ng Bamban. Baka ikaw ay nakikinig at tumatawag kami sa inyo at makikibalita kami. Si Vice Mayor Ding. Ayun! Ding! Ang bato! Ding! Si Vice Mayor Ding Anunciacion. Aba, ang ganda pala ng pangalan ni Vice, ano? Kung suswertihin ka nga naman, ano, baka nga biglang maging mayor na talaga. Itong si Vice Mayor Ding Anunciacion. Pero siya pala ay katiket din ni Mayor Alice. Pareho sila. Ayun, kaya pala walang awayan. Walang sila'y nagkasundo. Dahil kung hindi, siguradong numero 1 nag-iingay ang Vice Mayor. Pero dahil sila'y magkasundo, ayun, kaya ganun ang at doon daw sa flag raising ceremony may pahayag na kaagad itong si Vice Mayor ngayon ay magiging acting mayor Ding Anunciacion na siya ay fully supportive of Mayor Alice Guo. Ayan. Laki din ba siya sa farm? Ha? Si Vice Mayor Ding. Vice, sumatawag kami sa iyo at makikibalita kami kung paano magiging ano bang sitwasyon ngayon diyan sa Bamban, Tarlac. Ayan, no? Ang provincial government ba ng Tarlac, Governor Yap, kayo ba may tulong, may aksyon para diyan sa Bamban na ngayon ay talaga namang sikat na bayan. Yan ngayon ang pinakasikat na bayan sa buong Pilipinas. So yan po ang latest mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. So bukod doon dyan sa pagkilos na yan ng DILG, kanilang rekomendasyon na kasuhan ng sa kanilang pagsasampa ng kasong graft laban kay Mayor dyan sa Ombudsman dahil sa illegal na puguan. Kumikilos din ho ang Office of the Solicitor General. Naikwento ko na ho sa inyo to nung minsan, yung co-warranto petition. Sila ho ang may kapanyarihan para pasagutin o habulin sa pamamagitan ng co-warranto petition ang isang public official na sa simula't simula pala ay hindi kwalipikadong humawak ng posisyon. Ayan, tulad nito, kung mapapatunayan na si Mayor Alice Guo ay hindi talaga qualified na maging kandidato sa pagkaalkalde, na umupo na bilang alkalde ng Bamban, ayan, yun ho yung tinatawag na Guo Warranto Petition. Ayun. Co-warranto petition. Ayan. Pero sa kasong ito ni Mayor Alice, Guo Warranto Petition. Ayan. Bukod pa sa aksyon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, nakasuhan ito ng tax evasion. Mga sumbangero ng bayan, Jerry Dos. Ay, kumusta ang ating mga teacher? Mga teacher natin, mga public school teachers natin, may dagdag na biyaya pagpasok sa susunod na pasukan dahil yung kanila palang allowance na 5,000 pesos ay dinoble. Ayan na, dinoble ho sa ilalim ng panibagong ng isang batas na nilagdaan ng Pangulong Bongbong Marcos. Ayan na, congratulations. Yan ay malaking tulong sa ating mga public school teachers. Madagdagan ang kanilang allowance. Kasama na yung chok. Tsaka yung eraser, pambili ng eraser. Siyempre, kasi kasama na rin yung mga iba pang kailangan nyo. Pambili ng make-up, ayan, pambili ng suklay, rollers. Uso pa ba rollers ngayon, Mother? Nagro-rollers ka pa rin hanggang tingnan mo nga naman. So mga teachers natin, congratulations! Meron kayong dagdag na allowance sa darating na pasukan. Oras po natin, Mr. Jalom Tang, 6:11. Alas 6:11 ng umaga, ACS Balita. Susunod na.
Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. San mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Martes, 4 ng Hunyo 2024. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Batas na magbibigay ng dagdag allowance sa mga public school teachers nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Tulay naman na magpapalakas sa ekonomiya at magdurugtong sa Santiago Island sa Bulinaw, Pangasinan, sisimula na ng DPWH. PNP tumanggap ng 10 milyong pisong halaga ng drone sa drone jammer mula sa isang foundation. Halaga ng piso bumagsak sa pinakamababang antas sa loob ng 19 na buwan. Ilan na kaya ngayon? 37 tauhan ng Davao City LGU positibo sa droga. 2 buwang kulang na sanggol ibinenta online ng nanay sa halagang 60,000 piso. Ang suspect arestado naman sa Northern Samar. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Sa ngalan po ni Anthony Taberna, ako po Jessel Ricafor. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. alas 6:16 ang ating oras. Sa detalye ng ating mga balita, ganap ng batas ang Kabalikat sa Pagtuturo Act matapos itong lagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Layunin ng batas na suportahan ang mga public school teachers sa pamamagitan ng pagbibigay ng dagdag allowance upang pagaanin ang financial burdens na ibinibigay sa pagbili ng mga teaching supplies at materials tulad na lang ng chalk. Ayan, no? Itinatakda po sa batas ang initial teaching allowance na 5,000 pesos kada guro sa school year 2024-2025, susundan ng 10,000 pesos para sa school year 2025-2026 at sa mga susunod na taon. Sa kanyang talumpati, binigyan din ng Pangulo na ang pagsasabatas ng Kabalikat sa Pagtuturo Act ay isang significant milestone para sa sektor ng edukasyon dahil nagbibigay ito ng malaking suporta para sa mga guro para makapag-concentrate sa kanilang trabaho. Today, thanks to the hard work of our legislators, we get to receive the much-needed assistance for the Matatag agenda and the fourth component of that. That is to give support to teachers so they can concentrate on teaching. I think we are all familiar with the situation where when a teacher finds themselves in financial straits, then sometimes they are distracted and spend their time trying to increase the support that they can provide their families, and to the detriment of the actual teaching. But teachers teach because it is a vocation. It is not a job. It is a vocation. Si Pangulong Bongbong Marcos. Inaasahan naman ang paglakas ng ekonomiya at mobility ng mga residente ng Santiago Island sa Bulinaw, Pangasinan sa pagtatayo ito ng tulay na magdurugtong sa isla sa mainland. Ayon kay DPWH Region 1 Director Ronel Tan, sisimula nila ngayong taon yung preliminary works para sa tulay. Ang nasabi raw na proyekto ay pinaglaanan ng 1.75 bilyong piso na sumasaklaw sa pagtatayo ng 600 linear meter na tulay. 6:19 ang ating oras. Masantos siya kabwasan sa kayo namin. Nagbangon kila, gising na, bangon na. Nag-donate ang Okada Foundation Inc. ng 10 million pesos na halaga ng drones at drone jammers sa pambansang pulisya.
Tinanggap ni PNP Chief General Francisco Marbil ang donasyon na layong mapalakas pa ang surveillance and monitoring activities ng PNP. Nagpasalamat si PNP Chief sa Okada at sinabing malaki itong tulong para mapahusay ang operational capability ng mga pulis laban sa mga kriminal. Ayon kay Okada President James Lorenzana, magbibigay ang mga bagong gamit ng karagdagang technological capabilities para sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa mga komunidad. Lalo pang bumulusok ang halaga ng piso kontra dolyar sa pinakamababang antas sa loob ng 19 na buwan. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagsara sa 58.68 ang palitan kahapon. Ito na ho yung pinakamababang halaga ng piso simula nang maitala ang 58.80 kada dolyar noong November 3, 2022. Bad news yan sa mga importer, pero good news yan sa mga exporter. Mayora, ano? At madadali na naman ang ating inflation, mukhang maaapektuhan na naman at yung policy rates na ipinatutupad ng BSP. Damay-damay na. Ang lalim niyan. Lalim niyan. Ang tinalakay mo na yan, Mayora. Domino effect eh. May domino yan ba effect epekto na yan ng suspension? Your Honor, hindi ko na po matandaan. Buti na lang at nakarating ka pa rin dito, Mayora, kahit na may suspension order na ombudsman. Nagdadalawang isip nga ako kanina kung sasamahan kita ka, Jerry, kasi suspended nga ako, baka makagalitan eh. Talaga, ano? Pero good news yan sa mga OFWs natin at sa kanilang mga pamilya dahil mga dollar nilang pinapadala dito, may dagdag na value habang bumababa ang halaga ng piso. Alas 6:21 ang ating oras. Paupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. 37 tauhan ng Public Safety and Security Office ng Davao City LGU ang nagpositibo sa drug test. Totoo ba ito? Davao? Naku po. Mga miyembro ng kanilang Public Safety and Security? Ayaw ni Digong yan. 37? Ang dami no. Kumakain ng adik? Aba. Akala ko pa malinis ng Davao. Yun din ang akala ko. At akala ko, galit sila dun sa mga kumakain ng adik. Ayon kay Surigao del Norte, Congressman H. Barbers, nakalulungkot ang nasabing report at ito'y patunay na kahit sa Davao City na lugar ng number 1 na kaaway ng illegal na droga at balwarte ng mga Duterte ay hindi ligtas sa illegal na droga. Bilang chairman ng House Committee on Dangerous Drugs, nanawagan si Barbers sa PIDEA at PNP na pulbosin at tukuyin ang sources ng illegal drugs sa Davao at spare no one. Huwag paliligtasin ng sino man na masasagasaan ng kampanya. Arestado naman ang isang babaeng tinangkang ibenta online ang kanyang sanggol sa halagang 60,000 piso sa Katarman, Northern Samar. Nasa gipon ng mga otoridad ang 2 buwang gulang na sanggol kasama ang isa pang anak ng sospek na ngayon ay nasa kustodiya naman ng San Roque Municipal Social Welfare and Development. Isang concerned citizen ho ang dumulog sa PNP Women and Children Protection sa Katarman matapos makita ang Facebook page ng 23 taong gulang na sospek na ibinebenta yung kanyang sanggol. Susunod! Tito Boy! Meron pala tayong bisita, yung presidente ng Ukraine. Biglaan nyo, walang kaano-ano yun, walang senyalis yun Talaga, ano? Ito yung di ba artista ito sa kanila? Comedian yata ito sa... Talaga ba? Si President Zelensky. Volodymyr. Kaya sikat na sikat ito sa kanilang bansa, ano? Tapos sa bagyera doon? Hindi pa, tuloy-tuloy pa. Mabutit nakalipad siya, ano? Kaya nga isinusulong niya ka, Jerry, yung Peace Summit. Dadaluhan daw ng ating Pangulo yan. Naku, baka sumunod dito ang mga Russian habang hinahunting siya. Huwag naman. Huwag naman sana, ano? Yan! At iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. Alas 6:24. RH number. Easy ang labada.
Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is pride. All you need is pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Alas 6:27 ang ating oras. Uy, siya nga pala ha. Sa mga taga-subaybay, nakatutok, nanonood sa DZRH at nag-aabang sa ating malakas agent X44 na mamimigay ng pera, t-shirt at groceries. Siya po'y nandyan sa Barangay Santa Lucia. Barangay Santa Lucia sa Pasig City. Parang familiar sa akin yung Barangay Santa Lucia. Malapit ba yan doon sa may Ortigas, yung papuntang Taytay na? Papuntang Cainta? Yan, andyan ho sa lugar na yan ang ating malakas agent na si Sherwin Alvaro. Nako, lapitan nyo na. Mag-unahan na kayo kung gusto nyong swertehin sa araw na ito. ACS Balita. Dumating sa Pilipinas si Ukrainian President Volodymyr Zelensky upang makipagpulong kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Zelensky, nalulugod siya sa posisyon ng Pangulo hinggil sa Ukraine-Russia war at nagpasalamat sa suporta at donasyon ng Pilipinas sa gitna ng krisis. Sinabi naman ng Pangulong Bongbong Marcos na malaking karangalan na makaharap at magkausap sila ni Zelensky sa halos parehong issue at sitwasyon ng Pilipinas at Ukraine. Magbubukas ho ang Ukraine ng embahada sa Pilipinas. Kasunod ito ng pulong ni Pangulong Bongbong Marcos at Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa Malacanang kahapon. Ayon sa palasyo, nagkasundo ang dalawang lider na palakasin pang diplomatic relations ng Pilipinas at Ukraine. Yun, Kapopoy! Kapopoy, yan ang inaabangan mga Ukrainians. Oy, ang gandang lahi din yan. Oo nga, yung binanggit lang din sa akin ni Kapopoy. Magandang lahi daw talaga ang mga... Parang mga kana ganun. Yung mga lalaki, parang mga kano. Parang mga kano. Bagay, pag nakakita tayo mga Pilipino ng maputi, kano. Laging kano. Kano o kana. Naman. Kahit na European. O kaya Australia naman. Ay, nako. Samantala, walang natatanggap na report ang BIFAR na may mga Pilipinong hinarang ng China sa pangingisda sa gitna ng fishing ban sa South China Sea. Ayon kay BIFAR spokesperson Nazario Briguera, malinaw na hindi kinikilala ng gobyerno ang fishing ban, kaya walang dahilan para tumigil sa pangingisda ang mga mangingisdang Pilipino. Nasa 300,000 anyang mangingisda sa West Philippine Sea na nagpuproduce ng 11% ng isda sa bansa. Wala pa hong nakikitang senyales ang PHIVOLCS na posibleng mauwi sa major eruption ng pag-alboroto ng Bulkang Kanlaon. 5,000 metro ho ng abo yung ibinuga sa pagsabog ng bulkan kahapon. Ayon sa PHIVOLCS, tumagal ng 6 na minuto ang pagsabog na sinundan ng malalakas na volcanic tectonic earthquake na nagresulta rin ng paglikas ng mga residente na naninirahan sa paligid ng bulkan. Halos 800 milyong pisong halaga ng illegal drugs ang nasamsam ng PNP Drug Enforcement Group nitong buwan ng Mayo. Sa ikinasa nilang 81 intelligence-driven operations, mahigit sa 74 katao ang naaresto. 47 sa mga ito ang nahuli sa bypass operations, 24 sa manhunt habang 3 ang naaresto sa pamamagitan ng search warrant. Nakapagtala naman ang Department of Health ng 773 kaso ng kolera sa unang quarter ng taon. Ang datos ho hanggang Marso 11 ay 38% na mas mababa kumpara sa 1,284 o 48 na kaso sa kaparehong period ng isang taon. Ayon sa DOH Epidemiology Bureau, isa ang nasawi sa kolera ngayong taon at 13 naman noong 2023. Alas 6:31 ang ating oras. Diyos maray naga sa Indugabos mga Bicolano. Mata na kamo, gising na. Magbabalik pa rin ang ating mga balita dito sa ACS Balita.
This time check. Kapuluan. ACS Balita. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. Maker ng world-class quality Pride Detergent. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Alas 6:37 ang ating oras. Uy, siya nga pala, Mayora. Nagpapaalala po ang Food and Drugs Administration, ang FDA, sa dami ng mga napepeke, sa dami ng mga pinepeking mga produkto, gamot o anumang mga pampaganda na wala hong FDA walang approval mula sa FDA. At ang delikado niyan at nakatatakot niyan yung mga produktong mga iniinom. Oo, yung iba ka Jerry, yung nakaraan na abiso nila, yung mga over the counter. Kaya nga mga over the counter medicine na yung karaniwang iniinom natin tulad ng ikaw pag masakit ang ulo, ano ba iniinom mo, Mayora? Huwag mo sabihin hindi mo na naman matandaan. Paracetamol, at least natatandaan mo ngayon. Natatandaan ko na ngayon. Paracetamol. Daming peki sa social media. Biogesic. Ayun, Biogesic. Ingat. Biogesic. Ayan, kasama yon? Oo, Jerry, kasama siya. Maraming mga peke na bersyon. Meron yata. Yung mga karaniwan na binibili ho natin na yung over the counter, ibig sabihin na hindi mo kailangan ng reseta sa mga drugstore. Pero meron ibang mga tindahan kasi na nagtitinda rin ng gamot. Halimbawa, mga sari-sari store. Nako, delikado ho yun. Wala tayong katiyakan, kasiguruhan kung ligtas yan. Lalo pa ngayon at FDA na ho mismo. Sino ba ang Director General ngayon ng FDA ay si Zacate. Si Director General Samuel Zacate. Ay Doc, DG Sam, kami nakikipag-coordinate sa inyo at para makausap ka naman ng 2x2. Ayan. Ito ho yung mga binabanggit. 6 pala ito, Mayora. Maraming listahan. 6 na mga gamot, kasama dyan ng Kremil S. Nako. Mabenta ito lalo na doon sa mga umiinom ng iba't ibang gamot, yung mga nagme-maintenance, Mayora. Ikaw ba nagme-maintenance na rin? Sasabihin mo na hindi mo na matandaan. Hindi ko na po matandaan, Your Honor. Pero hindi pa, bata pa. Sa hyperacidity. Kasi pag maraming iniinom na gamot, ang laging epekto nun ay hyperacidity. Kaya yan, umiinom yung mga ganyan. Kremil S, Alaxan FR. Alaxan FR. Yung mga sumasakit, yung mga kasukasuhan, tama yung mga nakikipagsuntukan, yung mga di ba ito yung ipinopromote ni Senator Manny Pacquiao, ni Pacman. Binanggit mo yung Biogesic, yung medical. Ito yung pinakaunang medical advance. Noon pa na laging may dala, mayroon ito sa mga bahay noong araw pa. Laging binibili ng nanay ko yan noong araw. Kaya nga hindi ka pa ipinapanganak, Mayora, wala ka pa sa Bamban. Ito na ang may natatandaan pa ako na gamit na yan. Okay. Yung medical na yan. Pati pala BioFlu at Tusiran Forte. Dami kong stock nito sa bahay. Kaya nga may paalala ho dyan ang Food and Drug Administration, DG Sam Zacate, sana naman ay maging libre ka sa mga susunod na araw. At para sa iba pang mga produkto na ibinebenta, lalo na yung mga nagbebenta online. Number 1 ho, wag ho kayong bibili ng mga produktong hindi FDA approved. At baka naman yung iba sasabihin FDA approved yan, pero hindi naman pala. Alam mo Jerry, yung mga kababayan natin, nahihimok silang bumili lalo sa social media, lalo kapag mura. Ayun, kapag mas mura kumpara sa mga tindahan, sa mga butika. Pag may nag-endorso na kilala. Bili kayo dito, mura dito kayo. Pero yung mga butika na mahuhuling nagbebenta, kasi meron daw yung ilan kapag nahuli kayo nagbebenta ng mga peking produkto, may katumbas daw na parusa ang sabi ng FDA. Ganun din sa mga tindahan. 6 months suspension din ba yan? Kagaya nung sa akin, Your Honor. ACS Balita. Alas 6:41. Buenos dias con todos, mga Chabacano. Matanda ka mo, gising na.
Kasado pa rin ang target ng Department of Agriculture na makapag-ani ng mahigit 20 million metric tons ng bigas ngayong taon sa kabila ng pananalasan ng El Nino at Bagyong Aghon. Ito ang sinabi ng DA matapos tiyakin ni Assistant Secretary for Rice Industry Development Christopher Morales ang tulong mula sa gobyerno para sa mga lubos na naapektuhang magsasaka sa mga panahon ng kalamidad. Wala raw humpangil ang Republic Act No. 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Ito naman ang sinabi sa DZRH na tagapagsalita ng Catholic Bishops Conference of the Philippines na si Father Jerome Ceciliano tungkol sa ipinapanukalang divorce bill. Ayon kay Ceciliano, hindi sagot ang diborsyo sa isyong ito dahil hindi nito masusukol ang ugat ng problema ng mga mapang-abusong asawa. Sa mga may flight ho dyan, ay double check and double check nyo. Dahil may mga canceled flights ho ngayon dahil sa pag-alboruto ng Bulkang Kanlaon. Ang Cebu Pacific ay, ang dami ho nitong mga kinanceled na flights nila. May mga flight po patuntang Iloilo, Bacolod, ayan and vice versa, pati sa Jensan, pati sa Cebu. May mga at Cagayan, may mga suspended flights po dyan o canceled flights po ang Cebu Pacific. Ganon din ang PAL, yung kanilang mga flights sa papatundang Cebu, Iloilo, Bacolod, ayan, may mga canceled flights po dyan ang Philippine Airlines. Kaya i-check ninyo kung kayo ho'y may mga flights ngayon. Sugatan naman ang 5 magkakaanak ng mabundol ng isang sasakyan ng kanilang tricycle sa barangay Bantilyan, Sariaya, Quezon. Sugatan ho sa insidente sina Mark Joseph Malion, 33 o 37 taong gulang, ang kanyang asawa na si Jessica, 39 na taong gulang at mga anak na may edad 10, 14 at 16. Ayon sa investigasyon patungo sa ng Sariaya, mga biktima ng mabangga sila ng isang Toyota Vios na minamaneho ng isang Adrian De Berto. Naghatid po sa kabuuan ng ating ACS Balita. Kami po ang inyong mga naging tagapaghatid balita. Sa ngalan po ni Anthony Taberna, ako po Giselle Ricafort. At ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ay, abangan po ninyo, may nanalo na dyan sa barangay Santa Lucia, Pasig City. Abangan ninyo at kasama na ng ating malakas agent expert for Sherwin Alfaro. 12 minutes, Engineer Tony Nanggel. 12 minutes before 7. Tingnan nga muna natin, makibalita nga muna tayo dyan sa Bacolod. Update sa Bulkang Kanlaon, ang dami hong mga na-cancelled na flights dahil sa pag-aalboruto ng bulkan. Alamin natin ang latest mula sa ating Action Radyo Bacolod. Si RH46 Rex Cantong. Mayong aga, Rex. Yes, morning Sir Jerry. Unti-unti nang bumalik sa ngayon sa kanilang kabahayan ng mga taong nagsilikas kagabi nang pumutok ang or phreatic eruption itong Bulkan Kanlaon. Walang trabaho lang sa ngayon sa mga government at pribadong opisina, especially sa lungsod ng Kanlaon ngayong umaga, Hulyo 4 dahil sa eruption ng Kanlaon Volcano. Sa bayan naman ng La Castillana, Sir Jerry, inabisuhan pansamantala ang mga residente na wag munang bumalik sa kanilang kabayan dahil itong may mga portion na malapit sa tiilan ng bulkan ng Kanlaon, mismo ang ilang mga barangays, parang 4 na mga barangay sa malapit sa Kanlaon Volcano na inabisuhan mismo ni Mayor Romayla Licor ng bayan ng La Castillana. Ito yung pinakamalapit na lugar dito sa Bulkan Kanlaon. Noong nang itinatag na mga evacuation center dito sa bayan ng Moises Padilla, La Carlota City, Moises Padilla at lungsod ng Kanlaon mismo sa oriental side. Ang lahat na mga tao na inabisuhan na magsuot ng face mask,
since pagkagabi, kailangan na suot ng face mask ang mga tao doon. Sa gayon may bisanang masakit na amoy mula sa asupre. Asupre, tama. Oh, yes. Matandaan, Sir Jerry, na bandang 6:30 kagabi, pumutok ang nasabing bulkan at kaagad ginawa ang massive evacuation sa mga lugar na napiktuhan ng nasabing pagputok ng bulkan Kanlaon. Kagabi bumuhos din ang malakas na pag-ulan sa lugar mismo ng nasabayan pa pala ng ulan. Moises Padilla. Yes, umulan malakas kasi yung ulan kagabi, kaya nga naibsan siguro ang pangamba ng mga residente sa lugar. So meron ding mga volcanic ash na bumagsak sa kapaligiran. Mayroon pa rin, pero kagabi nung umulan parang nawala yung mga volcanic ash. Na-wash out. Kasi maraming ashfall na nagsilabasan at nakita sa mga kabahayan, Sir Jerry. Oo. Pero na-wash out din kaagad dahil sa umulan. Yes. Dahil umulan ng malakas. Pero sa ngayon, Rex, anong sitwasyon? May ibinubuga pa ba itong, may bumubuga pa bang usok ang bulkan? Mayroon pa, pero hindi na gano daw. Parang balik na sa normal. Kaya nga mga tao dito kagabi sa evacuation, nandito lang. Pero ngayong umaga, balik na sa kanilang mga nagbabalik ka na. Kanilang mga tahanan at sa mga trabaho nila sa mga senda na malapit sa bulkan, balik na trabaho, balik normal na, in short, ang mga tao sa lugar mismo, Sir Jerry. As of this broadcast time, umabot sa 763 na mga individual at 800 itong 118 na mga pamilya na nag-evacuate mula sa iba't ibang lugar ng La Castillana. Ang temporaryo na inilagay pansamantala itong mga evacuation center natin sa La Castillana Elementary School at Municipal Evacuation Center. Yung dalawang lugar ang itinatag mismo kagabi ng local governments ni Mayor Mayla Nicor Manggilimutan sa bayan ng La Castillana. La Castillana. So diyan meron pa rin meron mga evacuees, pero sa ibang bayan, yung Canlaon City, Rex, kumusta doon? Yung Canlaon, walang trabaho sa ngayon, both public and private, at walang pasok sa mga paralan. Inabisuhan din ng mga official ng Canlaon na parang balik lang naman sa normal, pero walang trabaho, walang opisina. Yung mga evacuees, nag-uwian na rin? May evacuation center itong itinatag sa Canlaon City, pero pansamantala lang naman ngayong araw para ma-clear ng mga rescue teams ang lugar kung saan doon na ninirahan ng mga tauhan malapit sa bulkan, Sir Jerry. Pero intayin natin ang advisory mula sa PBOX mismo kung safe na ba talaga, di ba? Na magsibalikan sa kanilang mga bahay. So yan ang agad na naapektuhan ang Canlaon City tsaka yung La Castillana. Yes, La Castillana. Mga karatig na lugar pero hindi masyado ka-affected ito. Parang asphalt lang yung problema pero hindi naman makapal yung asphalt na experience nila sa ngayon, Sir Jerry. Ang tindi nga yan. Ang daming na-cancel na flights. At hindi lang pa Bacolod, hindi lang pa Negros, kundi pati sa mga kalapit na lugar naapektuhan na may mga cancelled flights ang Cebu Pacific at ang PAL dahil dyan. Yes, sir. Okay. Thank you. Balikan mo kami sa mga update, Rex, ha? Sige. Babalik lang tayo sa mga updates, reports mula dito sa Negros Occidental kag Oriental at Oriental Negros. Mula sa Action Radio Bacolod dito sa Rex Cantong, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Rex. 5 minuto na lang, 7:00 na. Tago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2. 2 por 2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2 por
2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na 2x2. Hahataw ng todo, urado ka 2x2. Ang katotohanan, dala nila 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka 2x2. 2x2. Ang tanong sa ating Malakas agent, meron na ba? May nanalo na ba? RS6 Sherwin Alfaro. Go, 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 Sherwin! Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas promo kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pa ang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Go, Sherwin! Yes, Jerry, hindi lang may nanalo na, meron pang ice yellow, ice candy for sale. Yan, dito sa bahay. So kahit na tagulan na, meron pa rin ha? Oo. Pagkagandang bahay ko na ating winner. Dahil tignan mo, andito pa lang sa gate. Umaling ang ngaunay kanilang radyo. Ayan, magandang umaga po, nanay. Nasa garahe. Oo, magandang umaga po, pangalan niyo po. Good morning po. Pasensya, Birio, Surilian. Si Nanay Pasensya. Pasensya na po, nanay. At talaga pasensya po ang pangalan nyo. Opo. Aba, may pinakita pang ID, oh. Pinaghihil po ba kayo sa pasensya nung araw? Full of patience. Kasi di ba may ikot-kutin ang tawag pasensya? Patience is a virtue. Ayan, ha? Oo. Hindi ko kayo pinaghihil doon. Ay, hindi po. Hindi naman daw. Pero mukhang mahaba ang pasensya. Tignan nyo, ang inyong radyo, ang laki-laki, ang ingay-ingay. At palagi ko kayo nakikinig sa DZRH. Araw-araw po mula 4 o'clock in the morning, minsan alas 2 pa kay Andy Verde. Talaga, no? Opo. Dati na ho ba kayong kahit noong pang araw taga-subaybay, Nanay Pasensya ng DZRH? Opo. Aba, talaga naman. Matagal na po. Ano pa rin si Matar? Kay Chadeli po. Kay Chadeli pa. Oo nga, tignan mo nga naman. Dahil kayo nakikinig sa DZRH, sino pong paboritong announcer pag umaga? Ito pong Dos for Dos at saka si Anthony Taberna at si Jerry Baha. Anthony Taberna, Jerry Baha, meron kang 1,000! Yay! Salamat po! Tingnan mo nga naman. Oo, meron din kayong souvenir t-shirt mula sa DZRH. Tingnan mo nga naman. Ayan, lagay ko to. At meron din kayong souvenir na grocery bag. Pati grocery sa loob. Sino ba kasama ni Nanay Pasensya dyan sa kanilang napakagandang bahay? Meron po akong isang anak na kasama rito. Ang iba po nasa... May bahay na po sila Yung ibang anak. Si tatay po, si tatay. Masikap lang ang buhay. Ayun. Si tatay daw. Si tatay. Wala na, byuda na. Byuda na. Naku, pag sinuot niyo po yung DZRH t-shirt, baka magka-boyfriend kayo. Ayaw na. Ayaw na. Kaya naman, sa mga malakas ang gusto manalo ng 1,000 pesos sa butok lang sa DZRH, at baka kayo nagsusunod dating winner sa DZRH Mas Malakas. Promo RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Thank you! Kay Nanay Pasensya. Ayan. Okay, kay Jerry Labasan, si Rudy Benaventura, tsaka si General Ruben Theodore Sindak. Binabati ka, Mayora Giselle, ni General Ruben Theodore Sindak. Hello, good morning po, General. Happy listening. Nandyan sila sa Bicol. Ayan, at nanginginain ng
Sili. Sili. Kuyang Els Bartholomew, magandang morning. At si Mel Magno, andyan sa Terminal 3 at sila raw ay kumikilos na. May panawagan po ang Bureau of Immigration sa publiko na isuplong daw ang mga foreign nationals na hinihinalang illegal na naninirahan sa inyong lugar. Ayan. Ang tanong ano naman ang sa amin? May kapalit ba? May reward ba? Meron ba? Kung kami magsusuplong. Sabi nung isa, trabaho nyo yan Bakit nyo kasi pinapasok dito? Nagpasaklolo na. Baka naman may reward ka, Jerry. Mamaya, matanungin ho natin yan kay Commissioner Norman Tansinco. Meron bang reward kung makapagsusuplong ng mga dayuhan na illegal na naninirahan sa inyong lugar o illegal na may mga illegal activities? Ayan, sana meron. Sana all. Pampagana daw. Bekenemen. Pampagana. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy, 5 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Tuesday, June 4, 2024. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Mayor Alice Guo ng Bamban, sinuspindi ng 6 na buwan, kasong tax evasion, ikinakasa ng PAOK laban sa alkalde. Pilipinas dadalo sa Peace Summit sa Switzerland. Presyo ng gasolina, may rollback ng halos piso. Diesel at kerosene, tataas naman. Isang convenience store sa Laguna, pinasok ng mga kawatan, higit 25,000 kita, tinangay. Nanay na nagbebenta online ng mga live sex video, OMG, ng 3 anak. Kakasuhan na ng DOJ. Mandatory evacuation ipinatupad ho kasunod ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon, higit 300 katao lumikas. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako po Jessel Ricafort. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. Sa detalye ng ating mga balita, iniutos ni Canlaon City, Negros Oriental Mayor Jose Cubasco Cardenas ang mandatory evacuation sa mga residenteng nakatira sa loob ng 3 metro mula sa river downstream. Sa Executive Order number 36, sinabi ni Mayor Cardenas na mapanganib ang mga ilog dahil sa volcanic ash deposition at potensyal na pag-agos ng lahar at mud flows. Una rito, inatasan ng alkalde ang mga residente ng mga barangay sa Masulog, Pula, Lumapaw at Malaiba na magtungo sa mga evacuation centers at magdala ng pagkain, tubig at iba pang kagamitan. Nakataas pa rin ngayon ang Alert Level 2 sa Mount Canlaon kasunod ng pagsabog nito at pagbuga ng fumes na umabot sa 5,000 metro ang taas. Inilikas ng Regional Disaster Risk Reduction Management Council ang higit 300 katao mula sa 3 barangay matapos ang pag-alboroto ng Bulkang Kanlaon. Batay ho sa report ng RDRRMC Central Visayas, umabot sa 327 katao. Katumbas ho ito ng 71 pamilya ang nananatili sa mga evacuation centers. Galing ang mga ito sa Barangay Masulog, Barangay Pula at Barangay Linothagan sa Canlaon City, Negros Oriental.
Alas 7:08 ang ating oras. Pinakakasuhan na ng Department of Justice ang isang ina na nagbebenta ng live sex video ng kanyang mga anak, mga minor de edad na anak online. Batay sa resolusyon ng Department of Justice, inirekomenda nito na kasuhan ang ginang ng sexual abuse at qualified trafficking ng walang piyansa. Una nang naaresto ang suspect sa kanyang bahay sa Mabalacat City, Pampanga noong Mayo 7 matapos na mahuli sa akto na ipinakikita nito sa online video ang kanyang anak habang walang saplot na naliligo. Ay sus, Mario. Ang lala naman ang magulang na yan. Pinagbabayad ng $50. Naniningil ng $50 sa bawat parokyano o sa sino mang manonood. May bayad na $50 para mapanood yung live video na ito. Nailigtas naman sa operasyon ang 3 anak ng nanay ng ginang na may edad 12, 5 at 3 taong gulang. Ay sus, kalilinggit pang mga bata. Yung isa naman kanina, ibinalita mo, nagbebenta ng sanggol. Nagbebenta ng sanggol, 60,000 ang benta. So, yung mga ganyan, online din. Online, walang karapatan na maging magulang yung mga yan eh. Oo, at dapat kumikilos din talaga diyan yung mga social media platform kung saan ipinapasok 'yun. Tama. Dapat kaagad nate-take down 'yun. At nare-regulate nila eh. Kaya lang sa kaso ngayon parang hindi. Ayun. Samantala, hinolda po ng 3 lalaki na nagpanggap na mga customer ang isang branch ng 7-Eleven sa Calamba City, Laguna. Bukod sa kita ng tindahan, tinangay din ng mga suspect ang personal na gamit ng mga empleyado at ng mga customer kabilang yung kanilang alahas at mga cellphone. Batay ho sa report, dakong alas 4 ng madaling araw nang pumasok sa loob ng convenience store sa Barangay Batino ang 3 suspect saka nanutok ng baril at nagdeklara ng hold up. Sinuspindi na ng Ombudsman ng 6 na buwan si Bamban Mayor Alice Guo at 2 pang opisyal. Kasunod dito ng inihain ng DILG na kasong katiwalian dahil sa umunoy pagkakasangkot ng alkalde sa illegal pogo operations. Kasama sa pinatawan ng preventive suspension sina Edwin Ocampo, Business Permit and Licensing Officer, at Aden Sigua, Municipal Legal Officer. Sa reklamo ng DILG, binigyan pa ni Guo ng permit ang ni-raid na housing o Hongsheng Gaming Technology Inc. kahit kulang sa requirement at expired ang lisensya mula sa PAGCOR. Tatalima si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa suspension order ng Ombudsman. Pero sa pahayag sa kanyang Facebook page, idiniin ng alkalde na ilalaban niya ang kaso dahil wala siyang kasalanan at tapat siyang nagsisilbi sa bayan. Nakalulungkot anyang nauna pa ang hatol sa kanya kaysa mapakinggan na isa raw paglabag sa kanyang karapatan bilang tao at pinunong hinirang ng mga mamamayan. Balak ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na kasuhan ng tax evasion si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon kay PAOK spokesman Winston Casio, bagamat hindi pa tukoy, malaki ang atraso sa buwis ng mayora dahil kita naman ang lifestyle nito. Sinabi ni Casio na maaari rin nilang kasuhan si Guo ng paglabag sa Securities Regulation Code, gayon din ang mga opisyal ng Hongsheng at Sunyuan Baofu. Hindi niya sila mag-ain ng kasong graft dahil nauna na itong ginawa ng DILG na nagresulta nga sa suspensyon ng alkalde. Pinag-aaralan ho ngayon ng Office of the Solicitor General ang tuluyang pagpapatalsik kay Bamban Mayor Alice Guo. Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, tinitingnan nila ang paghahain ng co-warranto laban kay Guo dahil sa hindi tumutugmang mga pahayag nito sa Senate hearing. Sabi ho ni Guevara, sinisiyasat na rin nilang birth certificate, late birth registration at nasyonalidad ng magulang ni Guo para matingnan ang kredibilidad ng kanyang citizenship. Alas 7:13 ang ating oras. Kuha lang tayo ng update mula sa Department of Energy. Nasa linya natin si Assistant Secretary Mario Marasigan. Asek Mario, magandang morning. Si Ka Jerry po ito. Magandang umaga po, Sir Jerry. Lalong-lalo na po sa inyo mga taga-subaybay. Opo, Asek, mangungumusta lang kami sa sitwasyon ng enerhiya natin ngayon. May chance bang numipis na naman at malagay na naman tayo sa yellow and red alert?
Maraming salamat po, Jerry. No? Sa ngayon po, talagang naka-yellow alert pa rin tayo base sa huling datos na binigay sa atin ng ating system operator, ang NGCP. Opo. So may yellow alert po tayo buhat 1:00 ng hapon hanggang alas 5 at saka alas 6 hanggang alas 12 ng gabi. Pero dito po, nais ko pa lang pong ipaliwanag na tumataas na po yung kapasidad natin para po mag-supply ng kuryente dahil may mga planta na po tayo nakakabalik sa serbisyo. Kaya lang, yung po ating reserba ang na-report sa atin na medyo may kababaan pa. Manipis pa rin ang reserba natin. Opo, tama po kayo. Oo. Saan po ang saklaw ng yellow alert na ito, Asek? Ito naman po ay sa Luzon grid lang. Buong Luzon. Ang ating pong Visayas at ang Mindanao ay nasa normal status po ngayon. Opo. Ilang planta pa po ba ang hindi pa rin gumagana ngayon? Meron pa rin po tayong humigit kumulang na kung eksakto po yung numero na titingnan ko ay nasa 24 pa po. Naku po, yung dai pa. Natin na kung hindi naka-outage ay ito po ay naka-derate. Oo. Kung hindi outage o walang production, ano yung isa binanggit nyo? Rated po. Mas mababa po yung kapasidad nila para mag-supply ng kuryente kaysa sa nakatala sa po normal na capacity. Mababa ang production. So 24 yan, Asek? Sa ngayon po, yan po yung datos na meron tayong hawak. Pero nais ko lang po rin ipaliwanag na kasama pa po dito sa datos natin yung mga planta na naapektuhan po noong bagyo, noong inaasahan po natin yung pagdilaw, yung huling unit po ng pagdilaw ay makapasok sana mamayang gabi. At saka yung po mga hydropower plants po natin na kulang pa rin yung ating nakaimbak na tubig kung kaya't mababa pa rin po ang generation. Oo, doon tayo aasa. At sana wala nang bumigay na power plant dahil pag may bumigay pa, nako delikado tayo, Asek, ano? Tama po kayo. Yan po ang aming sinusubaybayan. Sinecheck po namin yung lahat ng mga planta. Nakikipag-coordinate po kami sa mismong operator na ng planta para malaman natin yung status po ng operation nila. Wala ho bang naka-schedule? Kasi di ba may schedule yan? Merong scheduled shutdown dahil sa maintenance. Meron namang bigla ang unscheduled, yung hindi may iwasan. Baka may naka-schedule pa ba tayo ngayon? Ang naka-schedule lang po natin ngayon sa panahong ito ay yung po mga hydropower plants lang na mababa nga ang kapasidad dahil ng stored water po natin na mababa pa. Ganun ho ba? So yung po karamihan ng naka-outage na hindi po hydropower, ito po ay naka-forced or extended maintenance outage. Oo. Meron ho ba tayong mga naka-line up na dyan na mga bagong bubuksang planta? Opo, meron po tayong mga naka-line up na po for this year. In fact, meron pong 4,000 megawatts tayong tinitingnan. 4,000 megawatts? Hati po nito. Opo, 4,000 po. For this year lang yun? Hati po nito. This year lang yan, Asek? This year po yan. Opo. In fact, meron na po nag-start ng testing and commissioning at kalahati ito ay mga renewables. Renewable. Nasaan po yan, yung 4,000 na yan? Ito po ay nakakalat, meron po sa Cagayan, meron po sa Central Luzon. So Luzon ho yan, Luzon? Opo, Luzon grid. So malaking tulong yan kung 4,000, malaki na ba yan? Significant na ba yan, Asek? Opo, malaking po karagdagan ito, lalong-lalo na po dun sa inaasahan natin na pagpasok po nung malalaking planta na nakakontrata na po ito sa ating mga distribution utilities. Kaya kailangan na po talaga nilang magpatakbo ng planta. So kapag gumana ho yan at makapag-produce ng 4,000, ano ba yun, megawatts? Kilowatts? Megawatts po yun, megawatts 4,000 megawatts ay hindi na tayo ma-yellow o red alert for this year. Pagpasok niyan. Yes po. Yes po. Hopefully po. Pag nakapasok po silang lahat. Kaya lang po, ito po ay nag-uumpisa ngayon hanggang sa end of the year po. Papasok lahat yung mga planta na yon. Hanggang sa end of the year. So by next year pala, by next year, medyo stable na ang supply natin. Opo. Pero ngayon pong panahong ito, napansin po natin,
mukha po medyo bumababa na rin yung temperatura ng ating kapaligiran, kaya inaasahan po natin na medyo bababa na rin ang demand natin. Bababa na rin ang consumption. Ang pinaghahandaan naman po natin ay yung La Nina at yung pagpasok ng tagulan. Naku, ayan na. Yan ang paghahandaan natin. Okay. Asek, maraming salamat sa update. Magandang umaga po. Maraming salamat po ka Jerry at mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Asek Mario Marasigan ng Department of Energy. Unahing balita. Alas 7:19 ang ating oras. Magbabalik pa rin ang mga pangunahing balita. Papasukin natin ang salimbayang report ng ating mga RH reporters. Metro Manila ngayon. Alas 7:24 ang ating oras. Unahin natin ang sitwasyon sa mga kampo militar sa Metro Manila. Abay, naghihigpit daw ngayon. Bakit kaya? RH52 Edniel Parosa. Kami Edniel. Jerry, inanunsyo ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas itong implementasyon ng pinaigting na seguridad sa lahat ng kampo nito sa buong bansa. Kabilang dyan, itong ating nasa harapan ngayon, itong Kampo Aguinaldo sa Quezon City, kung saan matatagpuan hindi lamang ang AFP headquarters, kundi maging ang punong tanggapan ng Department of National Defense at Office of Civil Defense na krusyal ngayong panahon ng tagulan at kalamidad, gaya ng pagputok ng Bulkang Kanlaon kagabi. Paliwanag ng AFP, bahagi ito ng commitment ng hanay doon sa kung tawagin ay GSOMIA o General Security of Military Information Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Pero bago pa man itong full realization ng partnership ng information sharing ng magkaaliadong bansa na target sa katapusan ng taon, pinahigpit pa ang pagpasok at access sa military camps para umano maprotektahan ang classified information, mga critical infrastructure at military assets. Kabilang sa inanunsyong heightened security measures na AFP ay ang advanced surveillance system, mas maraming personal training at mas stricto access sa mga sensitibong lugar. Yung mga pumapasok, Jerry, nakikita natin dito, humahaba yung pila, papasok dito sa main gate ng AFP headquarters, hanggang dito sa may 15th Avenue, sa may QC, pero hindi naman nagtatagal dahil kung ikay may decals, ay ikay pinapapasok agad. Kung wala, hinahanapan ka ng credentials kung anong business mo ngayong araw sa specific schedule bago ka papasukin. Kung ikaw naman ay may mga karga ng mga gamit, nakaredy ang mga K9 at explosive ordnance unit ng Sandatahang Lakas para i-check yung mga karga. Iginiit na AFP sa pamamagitan ng pahayag ni Public Affairs Chief General Sergio Trinidad. Ito ay responsable sa proteksyon at depensa ng Pilipinas, kaya patuloy na inaabante ng AFP kakayahan nito at partnership laban sa kung tawagin ito ay conventional at non-conventional na mga banta sa pambansang seguridad. Ngayon lang ba yan, Edniel? Ngayon lang yan? Nagsimula? Yung paghihigpit na yan? Actually, start of the year 2024 ay nagigpit sila doon unang-una sa decals sa paghahanap ng kung sinong may decals o wala, kung sinong may official business o wala. Tinatanong natin ngayon si Colonel Trinidad kung anong implikasyon o anong pinagkaiba nitong inanunsyo nila na heightened military security doon sa ipinatupad nila nung start of the year, pero hindi pa siya nagbibigay ng direktang sagot. At mamaya sa briefing sa media ay baka maipaliwanag nila kung ano itong direktang ibig sabihin o pinagkaiba itong panibagong inanunsyong heightened security alert dito sa mga kampo militar. Hindi lang dito sa AFP headquarters, kundi maging sa ibang camps sa buong bansa. Okay. Balik sa inyo, Jerry. Metro Manila ngayon. Samantala, kumustahin natin ang mga Kadiwa centers. Meron bang mabibiling murang bigas? RH5, Val Gonzales, Kamin Val. Jerry, 2 oras bago ang pagbubukas nitong Kadiwa Center dito sa punong tanggapan ng Department of Agriculture dito sa Elliptical Road, dito sa Quezon City, ay nagsimula ng pumila yung ating mga kababayan dito, ang mga parokyano ng murang bigas dito sa bahagi nito ng Kadiwa Center sa tanggapan ng DA. Alas 6 pa lamang nang magsimulang magdatingan itong ating mga kababayan na bibili nitong murang bigas. 29 pesos lamang kasi, Jerry, yung kada kilo ng bigas. At kung makikita mo rito sa ating likuran, ay nakaripak na ng 5 kilo kada supot yung mga bigas na ibinebenta ng Department of Agriculture. Nagdagdag pa ng bilang
na toniladang mga bigas na galing sa iba't ibang probinsya ang DA para ma-accommodate lahat yung ating mga kababayan na nasanay na ng 29 pesos na presyo na kada kilo ng bigas dito sa Kadiwa Center. Bukod dito sa murang bigas na 29 pesos ay pinipilahan din na Jerry itong luya kung sa ibang mga palengke dito sa National Capital Region ay nasa 180 pesos yung nasa 300 pesos yung kada kilo. Pero dito sa Kadiwa Center, mabibili lamang ang luya na galing ng Nueva Vizcaya ng 180 pesos ang kada kilo. Yung kamatis na mabibili ng 80 pesos dun sa ibang mga palengke, dito ay 60 pesos lamang yung kada kilo. Yung kalamansi, 120 pesos, malayong-malayo dun sa aabot pa ng 150 pesos na presyo dun sa ibang mga palengke. Yung talong naman, 80 pesos yung kada kilo. At sa ibang mga palengke, umaabot pa ng 100 to 110 pesos yung kada kilo. Yung ampalaya, 110 pesos, 140 dun sa ibang mga palengke. Ang sibuyas, 75 pesos, pero sa ibang mga palengke, meron pang nagbebenta ng 90 pesos ang kada kilo. Yung kalabasa, masustansya, pampalinaw ng mata, 45 pesos yung kada kilo. Habang yung sa ibang mga palengke ay nasa 60 pesos yung kada kilo. Siyan na, Jerry, yung ilan lamang dun sa mga produktong agrikultura na direkta mismo na galing dun sa ating mga kababayan sa iba't ibang mga probinsya dyan sa Central Luzon na dinala ng Department of Agriculture dito sa National Capital Region. Mula rito sa Quezon City, Val Gonzales. Back to you, Jerry. Thank you, Val. Metro Manila ngayon. Yan ang dahilan kung bakit kailangan talagang dapat paramihin yung mga Kadiwa centers na yan. Hindi lang dyan sa DA, sa tanggapan ng Department of Agriculture. Dapat ikalat yan. Bara-barangay, pinakamainam. Bawat barangay may Kadiwa center na ganyan. Para makabili ng mura ang ating mga kababayan. Yung mga agricultural products, yung mga products sa ibang mga lugar na nabubulok, walang dahil napakaraming ani. Yan. Dalhin sa mga bara-barangay sa pamamagitan ng mga Kadiwa Center. Tingnan nyo, napakamura Talaga. Napakamura. Ang daming tatangkilik niyan. Di ba Ma'am Neri? Ma'am Neri. Si Ma'am Neri dyan, Ma'am Neri Remojo, yung Department Manager ng Financial Services ng Philippine Heart Center. Tama-tama, birthday pa naman niya ngayon. Ma'am Neri, ayan, diyan kayo mamili ng panghanda sa Kadiwa Center. Huwag nyo nang utusan si Sir Randy Sakay at medyo busy yan. Sir Randy, ayan, si Sir Randy Sakay dyan sa Philippine Heart Center. Ayan, lapit lang Ang lapit nyo lang sa DA office dyan sa Kadiwa Center. Happy birthday, Ma'am Neri Remojo. Ito pa. Balikan natin ang mga domestic flights na kansilado. Napakaraming mga canceled flights dahil sa pag-alboruto ng Bulkang Kanlaon. Metro Manila ngayon. Mukhang nadagdagan pa ang mga canceled flights. Lalo na yung papunta dyan sa Negros at mga kalapit na lugar. Lalo na sa Bacolod. Mayor Albi Benitez. Huwag ka munang luluwas. Huwag ka munang luluwas at hindi ka pa pwedeng bumiyahe. Ito naman hoy para sa kaligtasan din. It is better safe than sorry. Di ba? Oo. Delikado kapag yung nahigop ng motor ng eroplano yung mga ano na yan, yung mga asupre na yan, yung mga abo na yan. Delikado yan. May update sa RS6, Sherwin Alvaro. Come in, Sherwin! Nag-abiso na ang Civil Aviation Authority of the Philippines, lalo na yung mga pasahero na magtutungo o maglaland dyan sa Bacolod Silay Airport. Ngayong umaga, inanunsyo ng Civil Aviation Authority of the Philippines na kansilado ang lahat ng mga pang-umaga na mga inbound at outbound na mga parating o palipad ng mga aeroplano sa Silay Bacolod Airport. Ito dahil pa rin doon sa nangyaring pagputok kagabi ng Bulkang Kanlaon. Ayon sa CAAP, ang naturang mga anunsyo ay nanggaling sa mga airline managers na nakabase sa Bacolod Silay Airport at pinag-aaralan pa kung magkakaroon ng resumption ng mga lipad ng aeroplano pagdating sa oras ng hapon. Ito kung kakalma na o mananatili ng maayos yung sitwasyon ng pagbuhos
nung abo na ibinuga ng Mount Canlaon. Samantala sa Ninoy Aquino International Airport, umaabot na sa 49 na mga domestic flight ang kinansila. Kabilang narito ang napakaraming mga flight ng Cebu Pacific na Manila, Iloilo, Manila. Ang mga biyahe ng Iloilo, Manila, Davao, Bacolod. Iloilo, Bacolod. Mga flights yan sa Iloilo, Bacolod, ano pa? Ito yung sa Cebu. Manila, Bacolod. Affected Manila, ba ang Cebu? Iloilo, Manila. Sa ibang mga destinasyon, damay na rin yung ilang flight ng Manila, Cebu, Iloilo, Cebu, ng mga flight at Jensen, Iloilo, Lagindingan, na mga flight ng Cebu Pacific. Yan din yung mga Sergo flight na Cebu, Pagadian, Cebu, Osami, Cebu, Tacloban, Tacloban, yung mga kansilado na sa Cebu Pacific at sa Sergo. Then sa Air Asia, itong Manila, Cebu, Manila, Bacolod, Manila at Manila, Iloilo, Manila flight nila. Then sa Philippine Airlines, sa PAL Express ay kansilado na rin yung Manila, Cebu, Manila, Iloilo, Manila, Cebu, Manila, Bacolod, Cebu, Iloilo, Cebu, Bacolod, Cebu. At yun yung naturang mga nadagdag sa mga kansilado. Abot sa 49 na mga domestic flight ang kinansila dito nga sa Visayas region dahil nga dito sa nangyaring pagsabog kagabi ng Bulkang Canlaon. RS number 6, Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Metro Manila ngayon. Thank you, Sherwin. Thank you. RH reporters. Doon sa mga may flights sa mga lugar na yan sa araw na ito ay i-check na ninyo. I-check at double check. Ayan, no? Napakarami pong mga canceled flights na yan dyan sa lugar, sa Bacolod area, Negros at mga karapit na lugar dahil po sa pag-alboruto ng Bulkang Canlaon. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:36. This time check. Pangunahing balita. Tuloy ang mga pangunahing balita. Pinag-aaralan ni dating Senate President Mig Zubiri na kasuhan ng cyber libel ang mga nasa likod ng videos online na nagdadawit sa kanya sa korupsyon. Inilarawan ito ni Zubiri bilang black propaganda na layon lang anyang dungisan ng kanyang pangalan at ang liderato ng Senado. Tampok sa video sa social media na bumili umano si Zubiri ng bahay sa Forbes Park, gayon din ang private planes, jets at helicopters gamit ang kinurakot na pera. Pinabulaanan ito ng senador at sinabing hindi siya tumira sa exclusive village at hiram lang ang mga private planes na ginamit niya sa ilang event. So, ito nga yung controversial na video at pinabulaanan na rin ito ni Senator JV Ejercito nung makapanayam natin. Yung tropa ni Senador Migs, nung nagpalit ang liderato ng Senado. Yan, ayan, yung naglabasan yung mga video. Naku po, patay kayo, kakasuhan daw. Dadalo naman si Pangulong Bongbong Marcos sa inaugural Global Peace Summit sa Switzerland ngayong buwan. Ito ay matapos tanggapin ng Pangulo ang personal na imbitasyon sa kanya ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa Malacanang. Ayon naman sa palasyo, isasagawa ang Ukraine Peace Summit sa June 15 hanggang 16. Pero hindi binanggit kung mismo ang Pangulo ang lilipad pa Europa o magpapadala lamang siya ng kinatawan. Umarangkada na ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Umabot sa 90 centavos per liter ang rollback sa presyo ng gasolina, habang tumaas naman ng 80 centavos kada litro ang gaas o kerosene at tumaas din ng 60 centavos ang diesel. Bunga daw po ito ng inaasahang pagbabawas ng produksyon ng OPEC at mataas na inventaryo ng krudo ng Amerika. Kinundinan naman ng China ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa Defense Summit sa Singapore tungkol sa mga issue sa West Philippine Sea ngayon. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, binaliwala ng Pangulo ang kasaysayan at katotohanan sa kanyang keynote address. Pinalagas lang umano nito ang maling posisyon ng Pilipinas sa mga issue sa teritoryo at layong baluktutin at palalain ang maritime situation. Sabi pa ng Foreign Ministry, ang China raw ang unang nakadiskubre, nagbigay ng pangalan at gumalugad sa South China Island at relevant waters. Alas 7:42 ang ating oras.
Nasa linya natin si George Royeca, ang may-ari ng angkas. Mate George, magandang morning. Si Ka Jerry ito. Magandang umaga, Mate Jerry. Maraming salamat na naimbitahan niyo ako sa show niyo. Oo. Gusto po kayo. Eto, sa mga nakikinig at nanonood, si George po ay bago nila binuo itong angkas, itong pinakaunang motorcycle hailing app, nag-aral munang sumakay ng motor. At kaklasiko siya, kasama ko siya sa training sa motor, kaya mate ang tawagan namin. Di ba mate George? Tama po yan, mate. Napakagaling niyo po magmotor, mate Jerry. Mana lang sa iyo. At tama lang para makita rin ng mga nag-aangkas na ang mga riders ninyo ay highly trained. Di ba? Tama po yan. Lahat po ng trainer natin, Mate Jerry, dumaan din po sa HPG training na pinagdaanan natin. So talagang yun, isang example po yun na paano natin magiging professional ang ating pagtitraining. Okay. Ano ba update ngayon? Hanggang kailan ba gagawin yung pilot test na ito? Dahil hindi pa talaga legal ang motorcycle ang paggamit bilang pamasahero ng motor dito sa atin. Ano ba sabi sa inyo ng gobyerno, DOTR, LTFRB, hanggang kailan nagugulong itong testing na ito at kailan ba talaga maisasabatas na pwede na talaga, legal na igawing pamasahero ang mga motorsiklo? Tama po yan, Ka Jerry. Wala pa pong batas ngayon. Kaya naghihintay rin po kami, nakikipag-coordinate tayo sa Senado at sa Kongreso para talagang ma-pass na po yung ating batas. In fact, ngayon po, sabi po ni LTFRB Chairman Guadis na he will wrap up the report na po dun sa pilot testing at i-conclude na po yung ating data gathering para po talagang matutukan na yung batas at masulat na po at ma-finalize na po yung mga regulations sa batas natin. So hinihintay lang po natin yung report na yun. Hopefully anytime now. Ayoko naman pangunahan yung LTFRB pero sabi po nila na i-conclude na po nila yung pag-gather ng ating datos dito sa pilota ng motorcycle taxi. Dati nang meron sa atin yung habal-habal, alam naman nating illegal yon. Pero nung simulan yung pilot testing, pioneer nga dyan ng angkas, nakakailan taon na ba ito, George? Mula po 2019. So, kalahati po ng mga July ng 2019 po tayo nagsimula. So, mag 5 years na. Oo. 5 years na. Pero ang maganda po niyan, talagang na-prove po natin na yung pilot ay successful. Kasi marami na po sa atin na mga habal-habal na na-convert natin into the, kung ano yung formal at lehitimong motorcycle taxi. Marami na po rin po silang nakuhang benepisyo galing sa kumpanya at sa gobyerno. Parte na po sila ng pag-ibig. Magiging parte na po sila ng PhilHealth ng SSS. So talagang lehitimong industriya na po siya. Pero ang sa akin po, Ka Jerry, dapat po talaga ma-legislate natin to kasi pag naging nationwide po to motorcycle taxi, marami po talagang sasali dito at napaka-importante po na makip natin yung standard of safety. Tama, yun ang importante. Dito po sa angkas po, 99.997% po yung ating safety record. Dapat lahat ng motorcycle taxi sa buong Pilipinas na gustong makisali dito o makidalos sa pag-operate ng motorcycle taxi, ma-ensure natin na we keep to the standard. Kasi alam niyo naman po, motorsiklo, exposed po tayo dyan. So talagang kailangan po marami tayong ginagawa. Hindi lang po sa training, pati rin po sa emergency response team natin, pati rin po dun sa customer support natin, pati yung patuloy po na training ng ating mga motorcycle taxi driver para talagang ma-ensure natin na lahat po ng ride natin safe at kung meron mang aksidenteng mangyari ay talagang sinusuportahan po natin sa lahat ng makakaya natin bilang operator. Ngayon ay bukod sa angkas, meron tayong Joyride, may Move It. Tatlo pa lang talaga ang operator ng motorcycle hailing app. Tatlo po ang aking kaalaman ngayon pero ang sabi po ni Chairman Guadis, meron din pong iilan na kanilang
inaprobahan sa labas ng Metro Manila. Hinihintay rin po natin yung report dito para at least malinawan natin kung ano po ba talaga yung magiging operations ng motorcycle taxi nationwide, no, sa labas po ng Metro Manila. Oo, kung sakasakali man dapat masunod ng lahat ng standard na i-put up ng angkas ng Pioneer sa ganitong motorcycle ride hailing app na ito, Sir George? Yun po talaga, sayang po kung tayo naghirap po tayo, mag-8 years na po, more than 7 years na po yung angkas na ipaglaban sa daan at talagang pinupush po ang safety ng motorcycle taxi. So talagang sayang po kung pagbukas nito sa pangkalahatan ay hindi natin ma-maintain yung standards ng safety. Yan po ang napaka-importante. Kaya rin po nagtagal to dahil talagang binusisi po ng gobyerno lahat po ng operasyon natin, lahat po ng training natin, pati na rin po yung insurance. Alam niyo po, bago po dumating si angkas, wala pong insurance para sa scooter, pati sa mga underbone. Wala rin pong training, kahit anong training para po sa pagsakay ng pasahero sa likod. Alam niyo po yan, Jerry, ang training po natin, paano mag-operate ng motorsiklo. Pero yung para magsakay tayo ng pasahero sa likod, ito po talaga specialized. Talagang ginawa po natin yan. Kaya tayo po ang gumawa ng curriculum para sa TESDA, sa gobyerno, para mabigyan ng magkaalaman ng ating mga mamamayan na gustong pasok dito sa pagsasakay ng pasahero sa motorsiklo. Hindi basta-basta sumampa ka sa motor, pwede ka nang magmotor na parang nagbibisikleta ka lang. Lalo pa kapag nag-angkas ka pa. Ako nga, ang tagal ko na nagra-ride hanggang ngayon, hindi ako confident na mag-angkas, Sir George. Pero ikaw, alam ko, madalas may angkas ka eh. Ano po tayo, talagang pinag-aaralan po natin paano umakas ng maayos. Okay. Last na lang, welcome naman sa inyo ang competition, di ba? Pero yung dito sa Metro Manila, hanggang ilan lang ba sa tingin mo ang dapat na nag-ooperate na ganito? Sa akin naman po sa Metro Manila, I will defer that to the LTFRB, no, kasi sila po talaga ay nag-aaral kung ilang dapat units dito nag-ooperate. So, sa aking tingin naman ay sapat na po ang current na number ng numero ng motorcycle taxi drivers dito sa Metro Manila. At yung oportunidad po sayang kasi kung talagang tingin lang po tayo ng tingin dito sa Metro Manila, paano naman po uunlad yung ating mga kababayan sa ibang lugar? Naku po, iba naman. Yung trabaho, livelihood, pati po yung transport option. Hindi, marami na pong option at trabaho dito sa Metro Manila. Kailangan po natin ibigay yung oportunidad na to. Alam na po natin na gumagana to eh. Nakita na po natin na successful to na ilang taon eh. Bigyan na po natin yung chance ng mga kababayan natin sa buong Pilipinas. Kasi talaga po nangangailangan sila ng trabaho at hindi lang trabaho, transport options at ganitong klaseng lehitimong industriya para sa mga habal-habal na ngayon hindi legal, walang training, walang insurance, walang tamang sistema. Dapat po talagang mabigay na ito. Kung may solusyon na tayo, dapat ibigay na natin itong solusyon na ito sa lahat ng pwedeng makinabang dito. Well said, mate. Thank you. Thank you, George. Thank you po. Mabuhay po kayo, Jerry. Si Sir George Royeca ng Angkas. Balita sa DZRH. Pangunahing balita. Pangunahing balita sa kalusugan. Kung nagrereklamo ka sa pangit mong balat pero mahilig ka namang mag-vape, huwag ka nang magtaka kung bakit. Bakit? Bakit naman? Kay Dr. Sakit mo naman magsalita. Mayora, ganyan ba talaga? Your Honor, ayon ho kay Dr. Bob Sherhill, member ho ng Sino na naman yan? Doktor na yan?
miyembro ng British Association of Dermatologists, beef daw yung dahilan kung bakit aging like milk ang mga Gen Z ngayon. Ganon? Pangit yung pagtanda. Napipinsala raw ng nicotine yung elasticity ng balat at nauuwi sa adverse skin effects kagaya ho ng chronic inflammation, acne at breakouts. Nagre-resulta rin umano ng thermal damage ang init na nalilikha ng vaping kung saan nagkakaroon ng users ng dehydrated skin, lawlaw na balat at maraming wrinkles dahil sa nawawalang collagen. Sagarin mo na. Sa balita naman ho natin sa ibayong dagat, sa kauna-unahang pagkakataon sa Amerika, humarap ho sa paglilitis ang isang anak ng nakaupong Pangulo. Ito'y nang ireklamo ang anak ni US President Joe Biden na si Hunter Biden sa pagsisinungaling sa kanyang illegal drug use nang bumili ito ng baril noong 2018. Dumalo ho sa court trial kahapon si Hunter kasama ang kanyang asawa at ilang mga kaanak, kabilang ho ang ina na si First Lady Jill Biden. Naghatid po ng kabuuan ng ating mga pangunahing balita. Kami po ang inyong mga naging tagapaghatid balita. Sa ngalan po ni Anthony Taberna, ako po Jessel Ricafort. At ito po si Jerry Bah. Ang mga kumpachero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Chero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Hi! Uy, sino ba yung nagbe-birthday? Si Kuya Abner Tumanan ng at Kuya Ariel Pineda, faculty from SFM faculty, staff and students. Ayan, happy birthday, sabi ni Kuya Anton Peña diyan sa Kamanaba. Si Kuya Arnel Tumanan, kumusta ba? Ayan, ha? Sana'y ayos na ayos ang handaan natin dyan, ha? Aya Jalom Tang, magandang morning. Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay, ho? Tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology, may aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Ayan, Kuyang Elmer ngo. Para sa eleganting bubong na matibay na makulay pa, mag Cherry Loom, pre-painted ka na. Yehey! Uy, sayang ha. Linawin natin sa immigration. Marami nagtatanong dito, ha. Marami talagang mga gipit at kailangan ng dagdag na income. Kung yun daw bang pagsusuplong ng mga makikita nilang mga foreigners sa kanilang lugar ay may reward. Ayan, Miss Dana. At kay Commissioner Tansinko, pasensya na, maraming gipit. Sa dami rin ng kanilang mga nakikitang mga dayuhan sa kanilang mga paligid. Hindi natin alam kung sila'y illegal, hindi natin alam kung sila'y may illegal na ginagawa, pero mainam na rin yung maipagbigay alam natin sa mga otoridad para sila na ang mag-check. Ang tanong, wala ba tayo dyan? Chairman, Commissioner. Ayan, aalamin natin sa immigration. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na.